The Holy Bible. Reading Plan, 43rd Day. Tagalog Version. Numbers chapters 1 to 2. Psalm chapter 64, and Hebrews chapter 11. Numbers chapter 1. Mga bilang. Ang unang sensus sa Israel. Unang kabanata. Noong unang araw ng ikalawang buwan, ng ikalawang taon mula nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa toldang tipanan sa disyerto ng Sinai. Sabi niya, "Isensus ninyo ang buong mamamayan ng Israel, ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ilista ninyo ang pangalan ng lahat ng lalaki na may edad 20 taong gulang pataas, na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo. Kayong dalawa ni Aaron ang mamamahala sa sensus ng bawat lahi ng Israel. Tutulong sa inyo ang pinuno ng bawat lahi. Ito ang pangalan ng mga taong tutulong sa inyo. Lahi ni Reuben, na pinamumunuan ni Elizur, na anak ni Sedeur. Lahi ni Simeon, na pinamumunuan ni Selumiel, na anak ni Zurishaddai. Lahi ni Huda, na pinamumunuan ni Nashon, na anak ni Aminadab. Lahi ni Isakar, na pinamumunuan ni Netanel, na anak ni Zuwar. Lahi ni Zebulun, na pinamumunuan ni Eliab, na anak ni Helon. Lahi ni Ephraim, na anak ni Jose, na pinamumunuan ni Elishama, na anak ni Amihud. Lahi ni Manase, na anak ni Jose, na pinamumunuan ni Gamaliel, na anak ni Pedazur. Lahi ni Benjamin, na pinamumunuan ni Abida, na anak ni Gideoni. Lahi ni Dan, na pinamumunuan ni Ahiezer, na anak ni Amishadai. Lahi ni Asher, na pinamumunuan ni Pagiel, na anak ni Okran. Lahi ni Gad, na pinamumunuan ni Eliasaph, na anak ni Deuel. Lahi ni Naphtali, na pinamumunuan ni Ahira, na anak ni Enan. Sila ang mga pinuno ng mga lahing pinili mula sa mga mamamayan ng Israel. Kasama ng mga pinunong ito, tinipon ni na Moises at Aaron ang lahat ng mga Israelita ng araw ding iyon. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad na 20 taong gulang pataas, ayon sa kanilang lahi at pamilya. Inilista sila ni Moises doon sa disyerto ng Sinai, ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang bilang ng mga lalaking may edad 20 pataas, na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo, na nailista ayon sa kanilang lahi at pamilya. Lahi ni Reuben, ang panganay ni Jacob, ay may bilang na 46,500. Lahi ni Simeon ay may bilang na 59,300. Lahi ni Gad ay may bilang na 45,650. Lahi ni Huda ay may bilang na 74,600. Lahi ni Isakar ay may bilang na 54,400. Lahi ni Zebulun ay may bilang na 57,400. Lahi ni Ephraim, na anak ni Jose, ay may bilang na 40,500. Lahi ni Manase, na anak ni Jose, ay may bilang na 32,200. Lahi ni Benjamin ay may bilang na 35,400. Lahi ni Dan ay may bilang na 62,700. Lahi ni Asher ay may bilang na 41,500. Lahi ni Naphtali ay may bilang na 53,400. Sila ang mga lalaking nabilang ni na Moises at Aaron at ng 12 pinuno ng Israel. Ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa kani-kanilang pamilya. Sila ay 20 taong gulang pataas at may kakayahang maging sundalo ng Israel. Ang kabuoang bilang nila ay 603,550, pero hindi kasama rito ang mga lahi ni Levi, sapagkat sinabi ng Panginoon kay Moises, "Huwag ninyong isama ang lahi ni Levi sa census, kasama ng ibang mga Israelita, na magsisilbi sa panahon ng labanan. Sa halip, ibigay sa kanila ang responsibilidad na pamahalaan ang tolda na kinalalagyan ng aking mga utos at ng lahat ng kagamitan nito. Sila ang magdadala ng tolda at ng lahat ng kagamitan nito, at kailangang pangalagaan nila ito
at magkampo sila sa paligid nito. Kapag lilipat na ang tolda, sila ang magliligpit nito. At kung itatayo naman, sila rin ang magtatayo nito. Ang sino mang gagawa ng ganitong gawain sa tolda na hindi Levita ay papatayin. Magkakampo ang mga Israelita ayon sa bawat lahi nila, at may bandila ang bawat lahi. Pero ang mga Levita ay magkakampo sa paligid ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos, para hindi ako magalit sa mga mamamayan ng Israel. Ang mga Levita ang responsable sa pangangalaga ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos. Ginawa itong lahat ng mga Israelita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Numbers chapter 2. Ang pagkakaayos ng kampo ng mga Israelita. Ikalawang kabanata. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, magkakampo ang bawat lahi ng Israel sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ang toldang tipanan ay ilalagay sa gitna ng kampo. Ang mga lahi ni Huda, Isakar at Zebulun ay magkakampo sa silangan, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno, at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Huda, na pinamumunuan ni Nasyon na anak ni Aminadab, ay may bilang na 74,600. Lahi ni Isakar, na pinamumunuan ni Netanel na anak ni Zuar, ay may bilang na 54,400. Lahi ni Zebulun, na pinamumunuan ni Eliab na anak ni Helon, ay may bilang na 57,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Huda ay 186,400. Sila ang nasa unahan kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni Reuben, Simeon at Gad ay magkakampo sa timog, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Reuben, na pinamumunuan ni Elizur na anak ni Sedeur, ay may bilang na 46,500. Lahi ni Simeon, na pinamumunuan ni Selumiel na anak ni Zurishadai, ay may bilang na 59,300. Lahi ni Gad, na pinamumunuan ni Eliasaph na anak ni Deuel, ay may bilang na 45,650. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Reuben ay 151,450. Sila ang ikalawang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Kasunod nila ang mga Levita na nagdadala ng toldang tipanan. Ang lahat ng lahi ay maglalakad ng magkakasunod, gaya ng kanilang posisyon kapag nagkakampo sila. Bawat lahi ay nasa ilalim ng kani-kanilang bandila. Ang mga lahi ni Ephraim, Manase at Benjamin ay magkakampo sa kanduran, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Ephraim, na pinamumunuan ni Elishama na anak ni Amihud, ay may bilang na 40,500. Lahi ni Manase, na pinamumunuan ni Gamaliel, na anak ni Pedazur, ay may bilang na 32,200. Lahi ni Benjamin, na pinamumunuan ni Abida na anak ni Gideoni, ay may bilang na 35,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito, na pinangungunahan ng lahi ni Ephraim, ay 108,100. Sila ang susunod sa lahi ni Levi, kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni Dan, Asher at Naphtali ay magkakampo sa hilaga, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno, at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Lahi ni Dan, na pinamumunuan ni Ahiezer, na anak ni Amishadai, ay may bilang na 62,700. Lahi ni Asher, na pinamumunuan ni Pagiel na anak ni Okran, ay may bilang na 41,500. Lahi ni Naphtali, na pinamumunuan ni Ahira na anak ni Enan, ay may bilang na 53,400.
Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Dan ay 157,600. Sila ang kahuli-hulihang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang kabuuang bilang ng mga Israelita na nailista ayon sa kanilang lahi ay 603,550 lahat. Pero hindi kasama rito ang mga Levita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Kaya ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bawat lahi ay nagkampo at naglakbay sa ilalim ng kani-kanilang bandila ayon sa kani-kanilang lahi at pamilya. The Book of Psalms chapter 64. Ika-64 na kabanata. Ang parusa sa masasamang tao. O Diyos, pakinggan niyo ang daing ko. Ingatan niyo ang buhay ko mula sa banta ng aking mga kaaway. Ingatan niyo ako sa kasamaang pinaplano nila. Naghahanda sila ng matatalim na salita, na gaya ng espada at palasong nakakasugat. Nagsasalita sila ng masakit sa likod ng mga taong matuwid na parang namamana ng patago. Bigla nila itong ginagawa ng walang katakot-takot. Hinihikayat nila ang isa't isa na gumawa ng kasamaan at pinag-uusapan nila kung saan maglalagay ng bitag. Sinasabi nila, walang makakakita nito. Nagpaplano sila ng masama at sinasabi, napakaganda ng plano natin. Talagang napakatuso ng isip at puso ng tao. Ngunit papanain sila ng Diyos at bigla na lang silang masusugatan. Mapapahamak sila dahil sa masasama nilang sinabi. Kukutsain sila ng mga makakakita sa kanila at lahat ng tao ay matatakot. Pag-iisipan nila ang mga ginawa ng Diyos at ipahahayag ito sa iba. Magagalak at manganganlong sa Panginoon ang lahat ng matuwid at magpupuri sa Kanya ang mga gumagawa ng tama. The Book of Hebrews chapter 11. Ika-11 kabanata. Mga dakilang halimbawa ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos. Dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Kaya kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya niya. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita pa, dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ng mga tao sa mundo, pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa pananampalataya, nanirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kaniya ng Diyos, kahit nasa tolda lang siya tumira na parang isang dayuhan. Tumira rin sa tolda ang anak niya na si Isaac at apong si Jacob, na mga tagapagmana rin ng pangako ng Diyos, sapagkat ang talagang inaasahan ni Abraham ay isang lungsod na may matibay na pundasyon, na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo.
Dahil sa pananampalataya, nagkaanak si Abraham kahit na matanda na siya at baog ang asawa niyang si Sarah. Dahil naniwala si Abraham, natuto pa rin ng Diyos ang pangako niya na magkakaanak si Sarah. Kaya mula kay Abraham na wala ng pag-asa magkaanak pa, nagmula ang isang lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Ang lahat ng taong ito'y namatay na sumasampalataya. Hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila, natitiyak naman nilang darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Itinuring nilang mga dayuhan ang sarili nila at naninirahan lang sa mundong ito. Ang mga taong may ganitong pananaw ay nagpapahiwatig na naghahanap sila ng sariling bayan. Kung ang bayang iniwan nila ang iniisip nila, may pagkakataon pa silang makabalik, ngunit hinahangad nila ang mas mabuting lugar, at ito'y walang iba kundi ang lungsod na nasa langit. Kaya hindi ikinakahiya ng Diyos na siya'y tawagin nilang Diyos, dahil ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. Dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumulan ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay, sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos. At ganoon nga ang nangyari. Parang bumalik sa kaniya si Isaac mula sa kamatayan. Dahil sa pananampalataya, binasbasan ni Isaac sina Jacob at Esau para maging mabuti ang hinaharap nila. Dahil sa pananampalataya, binasbasan ni Jacob ang mga anak ni Jose bago siya namatay. At sumamba siya sa Diyos habang nakatukod sa kaniyang tungkod. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose nang malapit na siyang mamatay na aalis ang mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin niyang dalhin nila ang mga buto niya kapag umalis na sila. Dahil sa pananampalataya, hindi natakot sumuway ang mga magulang ni Moises sa utos ng hari. Sapagkat nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, nang malaki na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak ng prinsesa ng Ehipto. Mas ginusto niyang makibahagi sa paghihirap na dinaranas ng mga taong sakop ng Diyos kaysa lasapin ng mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, dahil inaasam niya ang gantimpalang matatanggap niya. Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moises ang Ehipto at hindi siya natakot kahit na magalit ang hari sa kanya. Nanindigan siya dahil parang nakita niya ang Diyos na hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya niya, sinimulan niya ang pagdaraos ng pista ng paglampas ng anghel. Inutusan niya ang mga Israelita na pahiran ng dugo ng tupa ang mga pintuan nila para maligtas ang mga panganay nila sa anghel na papatay sa mga panganay ng mga Ehipsyo. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang dumadaan sa tuyong lupa. Pero nang sinubukang tumawid ng mga humahabol na Ehipsyo, nalunod sila. Dahil sa pananampalataya, gumuho ang mga pader ng Jericho matapos itong ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, tinulungan ni Rahab na babaeng bayaran ng mga espiya at hindi siya pinatay kasama ng mga kababayan niyang suwain sa Diyos. Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kakapusin ako ng panahon kung iisa-isahin ko pa ang mga ginawa ni Gideon, Barak, Samson, Hephta, David, Samuel, at ng iba pang mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila ang mga kaharian, namahala sila ng may katarungan, at tinanggap nila ang mga ipinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leon, hindi sila napaso sa nagliliyab na apoy, at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Ang iba sa kanila ay mahihina, pero pinalakas sila ng Diyos. At naging makapangyarihan sila sa digmaan at nilupig ang mga dayuhang hukbo. May mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos
ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. Ang iba namang sumasampalataya sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Tinanggihan nila ang alok na kalayaan, kapalit ng pagtalikod nila sa kanilang pananampalataya. Dahil nalalaman nilang darating ang araw na bubuhayin sila ng Diyos at matatanggap nila ang mas mabuting gantimpala. Ang iba naman ay dumanas ng mga pandalait at panghahagupit dahil sa pananampalataya nila. At ang iba ay kinadena at ibinilanggo. Pinagbabato ang iba hanggang sa mamatay. Ang iba naman ay nilagari hanggang mahati ang katawan nila. At mayroon ding pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na lang ng balat ng tupa at kambing. Naranasan nilang maghikahos, usigin at apihin. Nagtago sila sa mga ilang, mga kabundukan, mga kuweba at mga lungga sa lupa. Hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila. Kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.